Hello everyone! It's my brunch time. Nagluto ako ng nilagang baka. Siyempre, nilagyan ko yan ng itlog, sigarilyas na may hiniwa-hiwa ko ng ganyang kalalaki, and then bok choy. At ang main ingredient natin na baka, yan na may taba-taba pa. Siguro mga 3 pieces cuts ang sinando ko. So, habang ako'y kumakain, meron na naman tayong pag-uusapan for today's video. So, ayun na nga, ano-ano nga ba ang mga benefits ng low carb? Meron akong na-search na 7 main benefits ng low carb diet. So, ano-ano nga ba ito? Ang number 1 daw is mas kontrolado ang blood sugar. Kapag mababa ang carb intake, bumababa rin ang sugar level sa dugo. Nakakatulong ito sa mga diabetes o pre-diabetes para makontrol ang blood sugar. Kaya may mga napapanood akong content creator na mga naglo-low carb na dati meron silang mga diabetic, ngayon ay simula nung nag-low carb sila is nag-normal na yung sugar nila. So, proven and tested talaga ang low carb diet. Number 2, mas mabilis ang pagpapapayat. Dahil mas kaunti ang carbs, mas nababawasan ang insulin, fat-storing hormone. Ang katawan ay mas napipilitang gamitin ang taba bilang energy at nagre-resulta ito ng mas mabilis na fat loss. So, ito na nga yung pinaka-main goal ko, ang magpapayat. Kaya napunta ako dito sa low carb diet. Siyempre, at maging healthy na rin at makaiwas sa mga sakit na pwede nating madulot sa pagkain ng mga unhealthy foods. Number 3, mas matagal ang busog. Ang mga pagkain sa low carb tulad ng itlog, karne, avocado ay may healthy fats at protina na nagbibigay ng matagal na fullness. Mas kaunting cravings at binge eating. Kagaya na rin sa nararanasan ko ngayon, kahit na 1 month pa lang akong naglo-low carb, ganito na nagiging less na yung cravings ko sa mga matatamis, as in zero cravings na talaga, at mas nagiging okay naman yung pakiramdam ko. Number 4, mas maganda sa heart health. Maaring bumaba ang triglyceride at tumaas ang good cholesterol, nakakatulong para maiwasan ang heart disease. Once na nagpalab tayo, ang HDL po, yun yung good cholesterol. So, once na tumaas yun, mas good talaga ang good cholesterol. Number 5, mas malinaw ang pag-iisip at mas stable ang energy. Dahil walang sugar spikes, hindi biglang pagod o antok. Ang brain ay nakikinabang din sa ketones na stable source of energy. At yun, napansin ko rin sa sarili ko simula nang nag-low carb ako. After ko kumain, hindi ako inaantok or parang pagod na feeling. Yun pala yung magandang epekto ng paglo-low carb. Number 6, maaring makatulong sa inflammation. Ang sobrang carbs, lalo na sa mga refined carbs at sugar, ay nagdudulot ng inflammation. Ang low carb diet ay nakababawas ng pamamaga sa katawan. So, hindi lang pala taba ang nababawas sa ating katawan once na nag-low carb, pati yung mga manas-manas natin or mga inflammation natin sa body natin is matatanggal din sa tulong ng low carb. Number 7, lastly, mas magandang hormone balance. Sa mga babae, nakakatulong ito lalo na sa may mga PCOS, polycystic ovary syndrome o hormonal imbalance. So ako, wala naman akong PCOS. So mas goods naman. At kung makikita nyo, may mga pimples ako sa bandang noo. Nagkaka-breakout ako ngayon kasi meron akong mens ngayon at mas goods din na sabaw yung kinakain ko kasi medyo umaatake ang aking dysmenorrhea. Pero kaya naman din at nakapag-video pa. At ayun na nga guys, ang mga 7 health benefits ng paglo-low carb.
So, thankful din ako dahil ang reason ko lang din sa paglo-low carb ay maging healthy and syempre lose weight na rin. Kaya kung gusto rin makaiwas sa mga sakit-sakit na mga nabanggit ko kanina or yung kung may mga sakit na kayo talaga na katulad ng mga nabanggit ko kanina, kung gusto nyong itry ang low carb, pwede naman po. Pero syempre, kailangan pa-consult muna natin sa ating mga doctors. Kung caring nyo naman gawin, go push nyo na. Hindi pa naman huli ang lahat, hindi pa naman huli ang panahon para sumubok at maging healthy tayo. Kailangan lang din talaga natin na matuto at magkaroon ng konting knowledge para sa mga pagkain kinakain natin at para makaiwas na rin sa mga sakit at mahal na hospital bills at mga gamot in the future. Kaya ang masasabi ko lang, prevention is better than cure. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Ito at mauubos ko ng aking kinakain na sabaw, nilagang baka. So, guys, sa lahat ng mga nanonood, please subscribe, like, and comment po sa lahat ng mga gustong may sabihin sa akin or mga suggestion. Naman po, maraming salamat. Bye-bye. Ang mga impormasyong ibinahagi ko ay base sa personal experience at general knowledge tungkol sa low carb diet. Hindi ito medical advice. Kumonsulta muna sa iyong doktor bago gumawa ng anumang pagbabago sa iyong pagkain o lifestyle.